heart rate at saka rhythm ng kanyang puso, may problema, i-correct po yun ng baterya. At yun hong merong pacemaker, every 10 years, pinapalitan ho yan. Meron kong kaibigang pastor na ganun po yung problema, na binilagyan siya ng baterya, inopera ulit dahil kailangan palitan ng panibagong baterya every 10 years. Mabuti yung napalagay sa akin hindi baterya. Ay valvula naman yung sa akin. Kung sa makina ng sasakyan ay recondition na yung aking makina, ano? Kaya purihin ng Diyos, kung kayo'y walang sakit sa puso, salamat kayo sa Panginoon, hindi kayo kabilang doon sa nangangalib na mapabilang doon sa sa maraming namamatay na Pilipino. At ito hong puso, ang trabaho pa rin ito, no? Ay talaga hong walang tigil ito. Kahit kayo natutulog, kahit kayo ay natutulog, ano man ginagawa ninyo, yan ay walang pahinga. And the moment yan huy tumigil ng pagtibok, ano mangyayari? Mamamatay ang tao. Kaya nga, sign of life ay yung tibok ng puso. Ang utak po ang nagdadirect ng kasama ng buong nervous system. Pag sinabi yung nervous system, yung mga nerve, nervous system, hindi ho nervous system, mga nerves. Yan ho ay nagdidirect ang utak, kasama ho ang nervous system para ho ang puso ay magpa-function din. So ang malusog pong puso ay nagsusupply sa buong katawan ng tamang amount ng dugo, hindi sobra, hindi naman kulang. Yun yung malusog na puso, tama lang yung amount ng supply ng dugo. Ang problema sa akin, dahil yung aking valvulae may problema, kaya ho pinalitan, dahil ho pagka bumomba ng dugo papunta sa baga, bumabalik ho yung aking dugo sa puso. Kaya lumalaki yung puso kasi hindi ho magsara yung aking valvula. Open-close po yan. Kaya nung ako'y operahan, ang ginawa, pinalitan ho yan na nag-open-close, no? Para lamang maganda yung bomba. So, kung maganda ang puso mo, maayos ang trabaho nito, wala kang problema. Tama ang pintig, tama ang daloy ng dugo, susuplayan ng oxygen na nasa dugo, ang lahat ng bahagi ng iyong mga katawan. Kapag ang iyong puso may sakit, no? At anumang sakit sa puso, tiyak na magpapahina sa function ng puso. At magiging mahirap sa iyong puso ang magbomba ng dugo. Kaya talagang importante, lalo yung mahihilig sa lechon. Nakaw, yung mga mahilig sa taba, kailangan ho ninyong ipa-check up yan. Baka yun namang artery ay barado na. Kaya importante yung bahagi rin ho yun ng bahagi ng ating puso. Kaya importante, kapag malusog ang puso, wala magiging problema sa buhay, pagdaloy ng dugo, ng oxygen. Ngunit kung may sakit ang puso, abay malaking gastos yan, malaking problema yan. So kung ito'y totoo sa physical na kalagayan ng puso, malaking gastos, malaking problema, ito din ay dapat maging totoo sa kalagayan ng spiritual na puso. At dapat nating palaging ipinapacheck up sa ating Panginoon. At kung hindi makakarating ang dugo sa ibang bahagi ng ating katawan, manghihina ang mga bahaging ito hanggang sa ito ay tuluyan na rin pong mamatay o mag-dysfunction. Kaya mahalaga ang pag-aalaga sa puso. I'm talking about first physical heart, the organ na nasa inyong dibdib. Ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa puso, hindi lamang pusong ito na physical, kundi yung tinatawag nating puso according to what the Bible tells us. Ano ba ang paliwanag ng salita ng Diyos tungkol dito sa puso? But before that, gusto kong tingnan natin na ito ho yung kalimitan na maunawaan ng mga tao tungkol sa puso. Ang para sa kanila, ang puso daw ay yung tungkol lamang sa feeling of love, no? Feeling of love, no? At ang iba naman, feeling of other feeling or other expression of emotions. Kasi pag usapin ng puso, nandyan yung galit, nandyan yung sama ng loob, nandyan yung inis, kikimkim ng galit. Yan po yung kalimitan na paliwanag ng mga tao tungkol sa puso. Ano ba meron ang panloob na puso ng tao? Sabi po ni A. Craig Troxell, sabi niya, and I quote, "The heart is our inner totality." Ang puso daw, ayon kay Troxell, ay yung ating panloob na kabuuan, no?
the control center. Ito yung sentro na nagkokontrol ng ating buhay at pagkatao. The source of every thought, ang pinanggagalingan ng bawat kaisipan. The seat of all passions, ang upuan ng lahat ng mga hangarin, mga naisin, ng mga passions and desires. And the arbiter of every decision, yung determiner or yung nagpapasya ng bawat pagpapasya na meron tayo. So, laki po sa puso ang tinatawag na pag-iisip. Bagamat masasabi there must be a separation between the mind and the heart, pero sakop din pala ng puso ang isip, sapagkat yan ay sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 15 verse 19 especially, sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan at iba't iba pang mga uri ng kasalanan binanggit ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, hindi masama yung pumapasok sa bibig, yung lumalabas sa bibig, yun ang masama. Bakit? Sapagkat ito'y nanggagaling mula sa puso. Mula sa puso nanggagaling ang mga evil thoughts. Kung kaya ang mind ay lakit din sa puso. May kaugnayan din ang kaisipan sa puso. Sapagkat sa puso nanggagaling, sabi ni Jesus, ang masasamang pag-iisip. No? Hindi lamang ang mind, kundi maging ang pagpapasya. Yung decision natin, yung volition, kakayanang magpasya. Pipiliin ba natin si ganito, si Aida, si Lorna o si Pe, o ito na lamang? No? Yan ay nasa ating puso. Mga bagay na pinipili natin gawin, tayo ba ay sisimba, o tayo ay magmumukmanalaan sa bahay araw ng Panginoon? Yan po'y nasa ating puso. Kaya ang utos po sa atin, magbabasahin natin ang salita ng Diyos mula sa Panginoon. Alam niyo ba yung dakilang utos, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Ibigin ninyo ako ng inyong buong puso, di ba? Love me. Love the Lord your God with all. All. Hindi huhati, all. Buo. Hindi ka pira-pirang God, buo ang pag-ibig sa Diyos. Kung kaya, dahil ang utos ay ganon, dapat sa lahat ng ating gagawin, ano man ito may ginagawa natin para sa Panginoon, whether we eat or drink, we do it for the glory of God. Ginagawa natin ito dapat ng buong puso, halimbawa ang mga sumusunod. Yung tinatawag nating pagsamba, dapat gagawin natin yan ng buong puso. Gusto ng Diyos sa ating pagsamba, buong puso. Di po ba? Hindi yung tayo nandito, iniisip na natin, o kayo matanghalian mamaya. Haba naman ang sermon ni Pastor. Anyway, ano pa? Yung ating paglilingkod dapat yan ay buong puso rin. Hindi yung atubili, hindi yung pwede na yan. Hindi dapat buong puso rin. Yan ang gusto ng Panginoon. No? Buong puso yung paglilingkod. Na kapag tayo ay mayroong tungkulin, galampin natin ang buong puso yan. Ano pa? Yung buong puso tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon, buong puso. Hindi yung tira-tiranan na lamang. O yung oras natin, hindi yung tira-tiranan buong puso, no? The best. Ano pa? Kung ikaw ay nangangaral, buong puso yung pangaral. Hindi napipilitan ka lamang kasi walang tatayo. Hindi po pwedeng gano'n. Buong puso yung pangaral. Pagtuturo sa Sunday School. Bagay sa ating pagtatrabaho. Kapag hindi buong puso ang ating pagtatrabaho, ano mangyayari? Hindi tayo masaya. At the same time, hindi magbe-benefit ang company sa atin. Hinarap pa naman niya tayo. Ano pa? Ito importante. Sa paglakad natin sa daan ng Panginoon, daan ng kabanalan, we should be with all our hearts. No? Dapat buong puso. At kapag tayo ay nagsisi, Panginoon, sorry po, nagkasala po ako ng ganitong uri ng kasalanan, ang ating pong pagsisisi dapat buong pusong pagsisisi din. Wholehearted repentance. So, ang bawat desire po na meron tayo ay nililinang ng puso. Every desire comes from the heart. Ang desire na meron tayo ay tungkol sa anumang bagay. Marami din tayong dinidesire. Sabi nga ni John Calvin, no? The heart is the factory of idol. Ang daming idolo ng puso, ano? Ang daming dinidesire ng puso. Kaya, importante mga minamahal ko, na maunawaan natin na ang ating desire, yan ay nanggagaling sa ating puso, na ang mga desire na yan, dito man ay bagay o tao o mga karanasan,
pwede itong maging good desire or maging evil desire, at yan ay naggagaling, nag-uumpisa sa puso, sa laman ng ating puso. Ano ba yung mga good desires? For example, yung desire natin to love and serve and worship the Lord. That is good desire. Di ba? Mabubuting naisin niya at yan ay nag-stem out of our heart that was changed by the Lord. Pero meron din tayong mga bad or evil desires, at kabilang dyan yung mga desire for us to abandon our love for God and to love the world and the things of the world instead. So pag tinignan natin ang ating puso, it is very, very complicated, di ba? Very complicated. At makikita natin yung tinatawag na complexity na meron, sapagkat ang puso, ito yung command center ng ating buhay. Ito yung nagpapakilos sa atin. Ito yung pinagmumulan ng ating buong pagkatao. Dito nagmumula ang ating mga isipin. Ang ating mga damdamin ay sakop ng ating puso, mga pagpapasya. Kaya dapat lamang po natin itong ingatan. No? Importante na ingatan. Ang pag-iingat ng puso natin ay ating personal na duty o tungkulin. Ang ingatan ng ating puso, ang siyasatin o alamin kung may hardening ang ating puso, may kalyo na. Hindi na naaapektuhan ng pangangaral ng salita ng Diyos at nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, baliwala na sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos, at maaaring may lingering sin o nagpapatuloy na kasalanan sa puso. Maaaring may evil passion and desire upang hindi tayo magdusa at mapalayo sa Panginoon. Kinakailangan atin pong may pa-check up yan sa Diyos. Sabagat ako naniniwala na ang puso na hiwalay sa Diyos at mayroong mga ganitong uri ng passions and desire na hiwalay sa kalooban ng Diyos, ang buhay nito ay walang kapayapaan, malayo sa Panginoon, walang contentment, walang joy, palaging may hinahanap, nasa Kanya ng lahat, pero may hinahanap pa rin at parang mayroong pangkulang, mayroong kabalisahan, palaging stress, maraming concern, maraming isipin, maraming pasanin, at lalo't higit sa lahat, lalong bumibigat dahil sa kasalanan. So, importante ang magpa-check up tayo sa ating Panginoon ng kalagayan ng ating puso. Balikan natin itong mga emojis na meron dyan. Alam niyo kung kayo gumagamit ng Facebook, ngayon eh hindi na nagtatype ng message no? Nakikita mo na lang. parang bitin na bitin pagka ganun lang akin nababasa eh. Pag naman love, okay na rin, at least love. Hindi yung galit, hindi yung isungay. No? Hindi yung naiyak. Alam niyo, nandito na po tayo sa ganitong uri ng henerasyon na nagpapafunction na yung mga ganyang expression. Hindi na words icon, expression. Pero ito ho yung nangyayari sa ating daigdig. No? Na kung saan ang binibigyang pansin na lamang ngayon tungkol sa puso ay ang damdamin. No? Damdamin. Yung kalagayan na panloob na damdamin lamang. Look at the emojis na narito. Kinuha ko lang naman yan sa Google. Anyway. So yung red heart ay ito'y kumakatawan dun sa pag-ibig, affection, and strong emotions of love. So maganda naman. Pag-ibig ang pag sinabing heart na kulay pula, hindi ko na ho sinama yung green, meron pang green, tsaka ube, tsaka blue, basta ho pula, alam natin, ang sinisimbolo niya ay pag-ibig. Halimbawa, nag-post ka sa isang, na maraming nag-love, nag-like, so, di ba? Ibig sabihin, love ko yung post mo, di ba? Yung iba naman, nakikita mo yung emoticon na sobrang galit na galit, lalo sa politika ngayon. Pagka kayo nakakita ng mga political advertisement, no? Makikita mo yung iba galit na galit doon sa politiko na yun. Na-express ng tao yan. Kung ano yung nasa sa loob, na-express nila through that kind of emoji. Yung black naman, it represents tinatawag na sorrow, grief, pagluluksa, kalungkutan. Yung white, ito ay kinakatawan nito yung purity, no? Kalinisan at kapayapaan at pagiging kawalan ng kamalayan. At yung broken heart, nakaw! Magbabalintine pa naman ito, medyo sad yung marami dyan. No?
Ito ay sinisimbolize ng heartbreak. Sino sa inyo ang heartbroken? Taas ang kamay. Huwag na tumaas. Heartbroken. Okay, kay heartbroken, ano? Sad. Sadness ang nagahari sa puso mo. Naiinggit ka. Bakit yun? Na meron ka date sa Valentine, ikaw wala. So, you are so heartbroken. Na marami pong mga nagsusuicide dahil nagkahiwalay. Totoo yan. Marami mga nagpapakamatay dahil iniwanan ng kanilang boyfriend or girlfriend. So, mabigat itong isipin na ito. No? So, ayan po, damdamin lamang. Diyan mo nakatuon ang ating daigdig. Sa damdaming iyan. Kaya importante maunawaan natin ano ang sinasabi ng Bible sapagkat hindi lamang ang damdamin ang sakop ng puso. Ang kalimitan sa mga tao, umiira lamang pag-usapin ng puso, puro na lang damdamin. Kaya kung gustong bigyan ng diin yan, o ito, yung wala pang kadate, yung sumunod, na pana ni Cupido. No? Yan ho ang umiiral ngayon. Kaya pag nakakita kayo ng mga ganyang emojis, alam na ninyo yung kahulugan. Ay mga kabataan natin ngayon, mahihilig sa ganyan eh. No? Hindi lang mga kabataan, pati yata mga senior nagkaganyan. Anyway, wala namang masama dyan. Ano? Ang akin lang, ang kaisipan ng mundo tungkol sa usapin ng puso ay puro feelings, emotion, desires, passions. Yun lang. Hindi na naunawaan ang biblical meaning ng tungkol sa kalagayan ng puso. Sapagkat, sabi ko nga, the issue of the heart is very complex. Ito yung command center. Ito yung, pag sinabing command center, ito yung headquarter. Ito yung nagkukuman. Halimbawa, ang headquarter ng AFP, Camp Aguinaldo, nandun ang command center. Lahat ng mga kampo sa buong Pilipinas ng mga sundalo, nanggagaling ang command doon sa Aguinaldo, pababa hanggang sa Mindanao, hanggang sa Tawi-Tawi. Ganun po yung picture ng puso, nagkukuman. Siya ang nangangasiwa ng lahat. Sakop nito ang ating damdamin, ang ating pag-iisip, at ang ating pagpapasya. Kaya importante talaga na ingatan itong ating puso. Ngayon, basahin ko po yung ating passage. Bagamat ako'y magbe-base lang doon sa verse 23. Mangyari po tumayo muna tayo, bilang pagbabigay galang muli sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang Kawikaan 4, talatang 20 hanggang 27. Proverbs 4 verse 20 to 27 at babasahin ko po sa ang Biblia version 2001. Verse 20, Anak ko, makinig ka sa aking mga salita, ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika, huwag mong hayaang sila'y mawala sa paningin mo, ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila, ang mga ito'y buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Yan po yung ating pagbubulayang talata. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ang madayang bibig ay iyong alisin. Ilayo mo sa iyo ang mga labing suwail. Tuminging matuwid ang iyong mga mata sa unahan, at ang iyong mga paningin ay maging matuwid sa iyong harapan. Landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin, at maging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man, ilayo mo ang iyong paa sa kasamaan. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. So atin po tatalakayin na Proverbs 4:23. Pero bigyan ko po kayo ng idea, ano ba itong aklat ng kawikaan? Proverbs. Kayo ba'y may alam na Filipino proverb or kawikaan? Isang napaka-prominenteng kawikaan ay ganito. Ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Yan ay hindi biblikal. Yan ay kawikaan sa ating bansa. Na parang i-justify mo dito yung tinatawag na pamamaraan kumapit sa patalim kasi nagigipit. So alam naman natin ang kahulugan nun. Pwedeng gumawa ng anumang bagay na hindi tama dahil ang dahilan nagigipit. Yan ay isang kawikaan na uso sa atin, sa ating
mga kababayan. At minsan na-justify yan, ano? Pero ano ba ang aklat ng kawigan? The Book of Proverbs, ito ay kabilang sa tinatawag na wisdom literature or aklat ng karunungan o mga sulat ng karunungan. At ito po ay binigay ng Diyos sa kanyang bayang katipan sa Old Testament, sa Israel, no? Nais ng Diyos na sila'y lumakad ng may karunungan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, no? Kung ito ay binigay ng Diyos sa kanyang bayan noon sa Old Testament, para din ito sa atin, sa ating kapanahunan. Bakit? Sapagkat all Scripture is God-breathed and is profitable for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness. Ano? So ito ay bahagi ng Bible. Seldom we find preachers digging the truth of the Book of Proverbs, no? Kasi hindi raw ito doctrinal. Yan ang kalamihan. Oo nga naman, hindi mo po pwedeng padamin ng mga doctrinal. Pero this is more about sanctification, our being godly, our walk with the Lord. Yan po yung binibigyang emphasis dito. At ang kahulugan ng salitang Proverbs sa Hebreo ay to rule or to govern. What governs your life? What rules you? And these are the principles that you need to know on how you could live a godly life on earth. Okay? Yan mo yung purpose ng aklat ng Proverb. Nais po ng Diyos na ang kanyang bayan sa Old Testament at maging tayo, ang kanyang bayan sa Bagong Tipan, ay lumakad na mayroong karunungan, kaalaman, ayon sa kanyang panuntunan. Sapagkat iba ang karunungang mayroon ng daigdig na ito. Ang karunungang mayroon ng daigdig na ito may halong kayabangan, may halong pagmamalaki, may halong pagmamaliit sa iba. Maraming mga taong intellectuals, maraming mga taong matatalino, maraming taong mga kilala, mayayaman, mga makapangyarihan, subalit pagdating sa uri ng kanilang pamumuhay sa daigdig na ito, pag-uusapan ay paglakad sa daan ng katuwiran o kabanalan, walang kaalam-alam, nananatiling mangmang at worse, walang nais at pakialam. Therefore, hindi ito ibinigay sa mga taong wala pa sa Panginoon. Because the very nature of these people outside of the covenant of God will not listen, will not apply the truth that comes from the book of Proverbs. That's why it was intended for the people of God both in the Old Testament and even in the New Covenant. Na tayo yon. Tama? Derive from here the principles for godly living. Okay? Gusto niyo ba yun? O yung pagkakaperahan na lang, pastor. Principles for godly living. Nais po ng Diyos na tayo mamuhay ng makadiyos, makalangit at mayroong karunungan. Sapagkat alam natin na ang corresponding book of Proverbs sa New Testament ay walang iba kundi ang book of James. Tinuturing yan ng mga theologians na a letter of wisdom. Sapagkat binanggit yan ni Santiago sa chapter 3 verse 13 to 18 ng ganito. Sabi niya sa mga mananampalataya sa mga Kristiyano, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ito, paano niyo makikita na marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikailang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa Diablo. So sinasabi dito ni James, ipakita sa uri ng pamumuhay, kung ang iyong pamumuhay ay pinaghaharian ka ng inggit, pinaghaharian ka ng makasariling hangarin, yan ay karunungan hindi mo dapat ipagmalaki sapagkat yan ay satanic, devilish, at yan ay so worldly. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ito po, napakaganda ng verse 17. Ngunit,
Ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Napakaganda ng tinuran. Ito ang mga Kristiyanong nagtataglay ng karunungang mula sa Diyos. Verse 18, namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So isa-isahin natin sumandali. Ang taong nagtataglay ng karunungang mula sa Diyos, number 1, malinis ang pamumuhay. Hindi sabihin nito sinless, kundi blameless. Walang may pipintas na moral issue sa kanya. Ibig sabihin, kung wala siyang kapintasan pagdating sa moral, wala siyang asawang iba, na meron pa siyang inaasawang iba, mga gano'n, no? Wala siyang corruption issues, wala siyang kaso sa NBI, whatever, magandang pakikitungo sa mga kapitbahay. Yan po yung may karunungan mula sa Diyos. Pangalawa, maibigin siya sa kapayapaan. Ibig sabihin, never siyang pagmumula ng alitan or inggitan. Or meron siyang emosyonal na kalayaan mula sa mga alalahanin o frustrations o pagkabigo. Malaya siya. Ibig sabihin nito, mayroon siyang contentment. Hindi siya apektado ng mga pangyayari. Kaya niyang i-manage ang kanyang sarili at peace. Mahinahon siya, hindi siya magagalitin o mainisin. Very considerate. May konsiderasyon sa kanyang kapwa. No? Mapagbigay. Ibig sabihin nito, hindi siya selfish. Makasarili. Hindi siya nakikipag-agawan sa iba para sa sariling pakinabang. Hindi siya maunahan sa pila. Pila para sa huli. Doon lagi siya sa huli. Hindi siya makipagsiksikan sa una. Dahil sa pakikinabangin. Mahabagin. Compassionate, or sa ESV, full of mercy. Siya ay nagpapakita ng kabaitan, ng kindness, showing compassion and kindness, especially doon sa nangangailangan. He is full of works or fruits, masipag o puno ng mga gawang mabubuti at mabubuting bunga. Ibig sabihin, visible yung mga gawang mabubuti sa kanya. Hindi siya nagtatangi, hindi siya impartial. Siya impartial, Siya ay hindi partial, lahat ay kaibigan niya, wala siyang pinipili sa church na kakaibiganin, lahat ay pinapahalagahan regardless of socio-economic status. Hindi siya nagkukunwari. Ibig sabihin na nagkukunwari, hindi siya hipokrito, sincere siya sa kanyang pakikitungo sa kapwa. He has a genuine relationship with others. Tapat siya sa kanyang pakikitungo. Yan po yung sinasabi ng Bible tungkol sa taong nagtataglay ng karunungan mula sa Panginoon. Kaya importante po yung makalangit na karunungan. At yan ang layunin ng Diyos kung bakit ang Book of Proverbs ay kabilang sa buong Bible na may 66 na aklat. Ito po'y para sa atin na bayan ng Diyos, para tayong makapamuhay ng may makalangit na karunungan bilang mga mananampalataya na nasa sanlibutan ito na mayroong makamundong karunungan. So Proverbs are godly principles for us Christians to live by while we live in this ungodly world. Ang aklat po na ito ay sinulat ni Solomon primarily, bagamat meron din po ditong ambag si Agur at si Lemuel. At si Solomon po, alam natin na siya ang pinagkalooban ng Diyos ng ibayong karunungan. Sinasabi ng Bible na siya ay nakasulat o nakapagsalita rather ng 3,000 mga kawikaan at 1,005 awit ang kanyang nakompose. Ganun po katalino si Solomon dahil sa Panginoon. Ngayon, what is the difference between knowledge and wisdom? Ang karunungan po ay ang paglalapat ng kaalaman. The application of knowledge. That is wisdom. May kaalaman ka man, ngunit kung hindi mo ito ginagawa o inilalapat sa iyong sariling buhay, you are still considered not
wise. Tama po ba? Alam mo yung isang bagay, hindi mo naman ginagawa, that is so unwise. So wisdom is the practice or the application of knowledge. Therefore, the book of Proverbs teach about the truth of God. It teaches about the truth of God and to apply such truth in the day-to-day life of the believer. Kaya importante ho yung book of Proverbs. Hindi ho yan buktong kalabugtong, hindi ho yung ganyan. Basahin natin yan. We have so many things to learn from this book. Now, dito sa Kawikaan 4, atin hong muling basahin yung tinatawag ditong verse 23. Ano sabi sa verse 23? Basahin ko muli yung verse 23. Nawala ako sa aking sirkulasyon. Ang sabi sa verse 23 ay ganito. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, no? Sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Keep your heart diligently, for out of it springs life. No? So, tingnan natin itong salitang puso dito na ginamit. Kanina na ipakita ko po yung puso bilang command center. Dito, tingnan natin kung ano ang ating maunawaan tungkol sa puso na meron dito. No? So, hindi ito tungkol sa physical organ, no? Kundi ito ay tumutukoy sa inner person, yung panloob na pagkatao. The heart is the metaphor of the mind, understanding, and the underlying attitudes of human being. Ito yung kumakatawan sa kaisipan, sa pagkaunawa, at sa lahat ng mga underlying mga attitude o pananaw o motibasyon ng isang tao. The seat of the person's inner being. Ito yung upuan ng tunay na panloob na pagkatao ng tao. The guiding motivation or moral conscience of that person. So yung nagmamotivate sa kanya, nag-guide sa kanya at yung nagtataglay ng konsensya niya. A predisposition of the heart can be positive or negative. Ang kalagayan ng puso ay pwedeng negatibo or positibo. For example, ang positive ay ganito. Proverbs 3:3-5. Ang ganda nito, inyong i-memorize. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Yan. Anong binibigyan ditong diin? Positive, negative? It's positive because trusting the Lord with all your heart ang pinagbigyan emphasis. Yun namang negative ay ito. Makikita natin yan sa Jeremiah 17:5 ng ang nilalaman dito, yung mga tao, their hearts were turning away from the Lord. So, lumalayo yung puso nila sa Panginoon sa Jeremiah 17:5. And this is a negative disposition of the heart. Pag binigyan natin ang Bible, sinasabi ng Bible na ang puso ay hindi neutral. Hindi neutral sapagkat ang sabi ng Bible, the human heart is so wicked. Ang man neutral, pero ang puso hindi because the heart is deceitful. Anong sabi ng deceitful? Mandaraya. Akala mo na yun ang pinakamaubuti, gandang-ganda ka sa kanyang kaanyuan, mabait, tingnan mo, pag dinidate ka, maganda, maayos ang pag-uugali, napusuan mo, pinakasalan mo, yung pala, aalipinin ka lang. Pag naging asawa mo na, hindi ba? Deceitful. Nagoyo ka tuloy, na-scam ka. Ngayon, di ka makawala. Di ba? Narinig ko lang yan kay Brother Namir, kanina. Di ka makawala ngayon. Ako, nabasa ko yung Genesis, nag-aaral kami kila Sister Joanne sa bahay nila tuwing Saturday, kila Tita. Pinag-aralan namin ng Genesis chapter 3, no? Your desire shall be for your husband. Ano yun? Ang gusto ng asawa,
na babae, i-overpower ang asawang lalaki. Yan ang ibig sabihin niya. Tama ba yan? Theologically sound yung natin. Pero sometimes we are not being understanding and at the same time we are not understood that way. Anyway, the heart is deceitful above all things and desperately seek. Imagine, ayan ang description ng Word of God sa puso. Hindi lamang seek, desperately seek, masasakitin, grabe ang karamdaman, sakitin, hindi gumagaling. Who can understand it? Sinong makakaunawa sa puso? Kaya have you ever heard this piece of advice? Ito palagi ko napapakinggan sa mga artists TV Ano yung mga millennials? No, just follow your heart. Diba? Yung mga tao naman nanonood sa television sa mga ganyan, nga no. Sabi niyo, follow my heart. Deceitful po yan, mga minamahal ko. That is a very dangerous kind of advice. Because it seems that na-overpowered ng ating feeling, ang ating thinking, and that is feeling over our intellect, our logical kind of reasoning. Because feeling can be very deceiving. Feeling cannot be trusted most of the time because it is subjective. It changes from time to time. It depends on what you experience, what you like, what you desire. At kung mawala na yung mga likes na yan and then desire at ang naranasan mo ay the opposite, it could easily change your perspective, your feeling, your passion for that kind of thing or person. So what should be our guide in decision making, for example? Not the feeling that we have, siguro ito na. Sige, sasagutin ko na lang. Hindi mananampalataya. No? Sabi nga ni Dr. Pio Tika, ikaw ba, nag-girlfriend ka, nag-boyfriend ka ng hindi mananampalataya? Di, pag naging asawa mo yan, ginawa mong balay ng Diyos sa Satanas. Biro-biro naman ni Dr. Totoo naman, di ba? Anak ng kadiliman, tapos ikaw nasa liwanag, tapos siya ng iyong pakslad. Di ba? Ngayon, kung ikaw na may Kristiyano na, bago nangyari before na maging Kristiyano, meron ka ng ganyang kalagay na hindi pa mananampalataya yung iyong katuwang sa buhay, merong biyayaan Diyos yan. No? Hindi ko naman sinasabing hindi siya maliligtas. Meron din promise ang Panginoon through the words of Paul na through your obedience, submission, ay pwede rin siyang maligtas. Pero I'm talking about the present Christians. No? Mga kabataan, especially kayo na nagpaplanong mag-asawa, ang dami-dami namang anak ng Diyos dyan. Hindi lang sa Pilipinas. Kung wala kayo makita sa Pilipinas, maghanap kayo sa Japan. Marami rin itong mga kababayan, no? Na mga pwede ninyong maging o kaya sa US para sigurado inyong visa. Anyway, pero iwag naman yung anak ng kadiliman. Saan ka dadalhin yan? Saan ka dadalhin yan? Kung ikaw ay anak ng Diyos, lalalayo ka sa Panginoon. Mabuti ko siya madala mo sa Panginoon. Kaya huwag na po tayong makikipag-gamble, no? Ngayon, ang ating guide sa ating decision making, pagpili, hindi ang ating damdamin, kundi ang ito. Paano kung hindi mo alam ang truth na narito? Dahil nag-neglect ka ng iyong daily reading. Mas marami kang binabasa, buhay ng politiko, artista, buhay ng mga celebrities, lalo na ng Chinese New Year, Zodiac. Ano kaya? Year of the Snake, yayaman kaya ako? Ganun ang binabasa mo, paano mo kakapag-desisyon ka ng tama at dadalhin ka sa katotohanan, no? So, saan ka hihingi ng gabay kapag ikaw ay nako-confuse? Hindi ka pupunta sa mga YouTuber, sa mga vlogger, no? Huwag ka pupunta doon. Huwag kang pupunta kay, sa mga influencers, no?
Kung ikaw merong problema sa ugnayan, huwag kang pupunta kay tulpo. Huwag kang pupunta kay tulpo. Huwag na huwag pupunta. Huwag kang makikinig sa mga payo ng mga artista. Huwag. Sa mga politika, huwag. Sa mga announcer sa radyo, Dr. Love. Naku, lalo ka lang malulungkot pag dyan. Oh? Bakit ko sinasabing huwag ka pumunta dyan? Huwag ka dyan kumuha ng advice, ng karunungan. Ay, ang ipapayo ng mga yan, puro worldly wisdom. Puro popular psychology. Wala silang alam dito. Kumuha ka ng gabay dito at magtanong ka sa mga mature na mananampalataya kung paano i-resolve ang usapin ng iyong puso. Ang puso natin, bukod sa ito'y deceiving, it could be hardened. Pwedeng papagmatigasin. The Philistines were warned by the priests and diviners of the Philistines na inyong ibalik na ang arko na inyong kinuha mula sa Israel sapagkat nagkaroon sila ng mga bukol-bukol. Nasa inyong sumpa ng mga taga-Egypt katulad sa Egypt. Kaya isoli na ninyo. Sabi ng mga pare, ng mga Philistine priests sa mga Filistino na sundalo sa 1 Samuel 6 verse 6. Why should you harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts? Bakit nyo kailangang papagmatigasin ang inyong puso tulad ng mga taga-Egypt at ni Pharaoh na nagmatigas ang kanilang puso? After he had dealt severely with them, did they not send the people away and they departed? Imagine, alam na mga Pilistino ang Old Testament story ng pagkagliligtas ng Diyos sa mga Israelita. Na kinakailangan pa nilang maranasan ng mga Egyptian ang salot para lamang nila payagan na umalis na ang mga Israelita sa Ehipto. Ay sabi ng mga paparing ito sa mga sundalo nila, huwag na natin silang tularan, ibalik na natin kaagad, send them away, send this ark away. Kasi meron silang mga boils. Kaya pagka sinabi nagmatigas ang puso, pwede pala, posible pala. Si Pharaoh nagmatigas ang puso. Bagamat ang Bible sinasabi, the Lord hardened the Pharaoh's heart, pero hindi naman mangyayari yun kung hindi rin nagmatigas ang puso ni Pharaoh. Okay? Importante yung maunawaan. That's a very hard issue to deal with, but it could be hardened by the deceitfulness of sin. Yung puso na meron tayo. No? At ang isa pang katangian ng puso ay yung pagiging hati. Sino sa inyo hati ang puso? May binigyan na nga ng asawang mabait. Mananampalataya, tapos maghahanap pa ng iba. Sinong ganun? Kung kaami mga kalakihan tayo, men's talk na lang tayo later. No? Anyway. So, wag ho nating isipin ng ating puso, kahit tayo Kristiyano, hindi po pwedeng mahati. Tayo po ay pwede pa rin mahati ang puso. Kahit na tayo may bagong puso na, pwede pa rin mahati ang ating puso. Ang kalahati na kay Lord, ang kalahati nasa ganitong bagay, nasa ganito, kalahati na kay Lord. Pwede pa rin mangyari yan. Kasi sabi ho dito ni David, at gagamitin ko ang NIV version sa Psalm 86:11, ang panalangin ni David sa Lord ay ganito, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name. Bigyan mo ako ng pusong hindi hati upang matakot at igalang ko ang inyong ngalan. So, pwede palang mahati ang puso ng isang mananampalataya. Dahil sobrang complex ang puso natin, maraming mga bagay ang pwedeng manirahan dito sa ating puso. Pwedeng panirahan ito ng iba-ibang uri ng idols. Pwedeng manirahan sa puso ang pride. Ang dami nga na pwedeng manirahan dito No? Nakikipagsiksikan sa Holy Spirit na naninira sa atin. No? Nandyan yung pride, pwedeng manirahan dyan. Nandyan yung heart.
heart, yung pait, yung sakit ng damdamin nandyan. Pwedeng maniraan yung galit dyan sa puso. Pwede rin naman yung positive, yung joy, yung happiness, yung contentment. Yan po yung magandang maniraan sa puso. At pwede rin maniraan sa ating puso ang salita ng Diyos na sinasabi ni David, Psalm 119, 111, I have hidden your word in my heart so that I might not sin against you. Ang ganda, no? Aking iningatan sa aking puso ang iyong mga salita upang hindi ako magkakasala laban sa iyo. So kung kayo at ako ay mayroong a divided heart, hati, ito ay unstable. Pag sinabing divided, parang alon eh. Padpad sa kanan, padpad sa kaliwa, no? Unstable yung puso natin. At nangyayari ito dahil nasa atin pa rin yung tinatawag nating sinful nature, no? Nakikipagbaka pa rin tayo sa naninirang kasalanan sa atin. Bagamat tayo pinangakuan na ng Diyos at ibinawad na ng Diyos ito, na sinasabi doon sa Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. I will remove your heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. This is the promise of God in the new covenant. Sa bagong tipan, sa mga nakakilala na nampalataya sa Panginoong Jesucristo, binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. Bago na yung puso natin, hindi na kalos, hindi na matigas. And yet, pwede pa rin ma-divide because of the deceitfulness of sin na nasa atin pa rin. Kaya tayo nakikipagbaka laban sa tatlong mga kalaban, tatlong SSS, kay Satanas, kay sanlibutan at sa sarili. At yan ay nangyayari sa atin sa ating pananatili sa buhay na to. Kaya importante na atin pong laging siyasatin ang laman ng ating puso. Baka ang narito sa loob ay pride, no? Idol ng iba-iba. Meron ditong anger, meron ditong pagkainggit, meron ditong pagkahabag sa sarili, no? Meron ditong pag-iimbot. Every kind of sin po pwedeng ito'y manirahan sa puso. Bagamat tayo, sinabi na ng salita ng Diyos, binigyan niya tayo ng bagong puso nung tayo ma-born again, no? Nung tayo ay makakilala sa Panginoon, Kanyang tinanggal yung matigas na puso na ayaw sumampalataya sa Panginoon. Pinalitan niya ito ng puso na sumasampalataya sa Panginoon. So, ang bunga po nito ay yung tinatawag sa Bible na circumcised heart. Alam niyo, ang tipan ng pagtutuli binigay ng Diyos sa Israel kay Abraham upang lahat ng kanyang salinlahi ay makabilang sa bayan ng Diyos. Circumcision of the flesh, covenant of God to Abraham. Pero ang gusto ng Diyos ay circumcision of what? The heart. Pag sinabing circumcision ng heart, ito yung tinatawag ng soberanong pagkilos ng Diyos para dalhin ang ating puso sa malalim na pag-ibig, sa malalim na debosyon sa Kanya. Circumcision of the heart means na tayo handa na at nagpapatuloy na maglilingkod at mabubuhay para lamang sa Panginoon. Samantalang ang pusong hindi pa na-circumcise, ito ay tumutukoy sa kalagayan ng puso na merong attitude na walang pakialam sa Diyos, walang pakialam sa mga layunin at hangarin ng Diyos sa daigdig na maligtas sa mga tao mula sa parusa. Kaya kapag ang puso ay hindi pa nasi-circumcise, wala nga siyang pakialam sa Diyos at wala siyang pakialam sa mga bagay na makalangit. Kaya mahalaga ang puso sa Diyos. Nais ang Diyos na ang ating puso ay hindi lamang mabago, kundi tunay na maangkin niya. Gusto ng Panginoon ang ating puso ay para sa Kanya lamang. Wholehearted devotion. Sabi sa Joel 2:12, ganito ang binabanggit doon. Alam niyo ito maganda ang Joel 2:12 at 13. Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart
with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and He relents over disaster. So ang picture po dito, merong impending judgment. Parating ang mga sangkatutak na balang that will destroy all Israel's crop. Lahat ng mga kinabubuhay nila sa pagsasaka, i-destroy ng drought, i-destroy ng balang, locust. Ngunit kung sila'y magpapakababa sa kabila ng mga bagay na pangyayari ito, the Lord promises restoration for them. Kaya huwag silang malalamig sa kanilang kaugnayan sa Panginoon. Yun ang panawagan dito ng propeta. Sabi ng Panginoon, rend your hearts. Pag sinabing rend your hearts, ito ay isang uri ng pagpapakababa sa harapan ng Panginoon. Yung tinatawag rend of garments, yung hinahapak ng kasuotan bilang tanda ng matinding pagdadalamhati, matinding pagpapakaaba sa harapan ng Diyos. Dahil sa paparating na parusa, yun ang gusto ng ating Panginoon, na ating maranasan na ang ating puso ay ating hapakin. Hindi lang ipacheck up, Panginoon, bigyan mo ko ng bagong puso, not a divided heart. Gusto ko, ang puso ko ay para sa iyo lamang. At yun ang gusto ng Diyos para sa ating mga puso. Kaya yung salitang utos ng Panginoon, love the Lord with all your heart. Not half-hearted love for Jesus, but all your heart. Yun po yung talagang gusto ng Panginoon. Isang commitment and devotion na nagpapatuloy para sa Kanya. To rend unto the Lord our hearts means that we return to Him. Kung ikaw ang iyong puso ay malayo sa Panginoon, ang nais mo, Diyos, ibaling mo yung puso, manumbalik ka sa Kanya. Manumbalik ka. Ang puso natin na nakikita ng Diyos ay maaaring buo para sa Kanya. At ito ay nakikita sa atin sa ating pagsamba. How can we say that our heart is for the Lord? When we have this kind of desire to honor Him, to worship Him. Kapag tinatalaga natin ating sarili sa pagsiserve sa Kanyang mga gawain sa loob ng local church, kapag tayo nagbibigay ng panahon para pag-aralan ng Kanyang salita, nagbibigay tayo ng panahon para manalangin, yung ating mga talents, money, and everything that He has entrusted to us, ito ay ating ginagamit for His cause on earth, na ang Kanyang kaharian ay matatag dito sa daigdig na ito. Yes, our heart is being rendered to return to Him. Tayo ay nagkakaroon ng kakaibang puso na may pagnanais na ibigay ang lahat sa ating Panginoon. Katulad ni Haring David, I will not offer anything to the Lord that costs me nothing. Sabi ng kanyang binibilhan ng lupa, sa iyo na lang, Haring David, ang lupa na to para pagtayo ng templo. Ngunit nasabi ng hari, babayaran ko yan because I will not offer unto the Lord that costs me nothing. Ganun ang gusto ng Panginoon na uri ng pagbibigay natin ng ating puso sa Kanya. At kung ang ating puso ay hati sa Panginoon, makikita rin po yan. Makikita, visible din po yan. Tataba rin na tayo sa pagsamba. Di ba? Yan, mga mga manifestation. Tamad na tayong manalangin. No? Hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Tumatakas tayo pag may Bible study. May gagawin po tayo. May una-una tayong lugar na puntahan pag-araw ng Panginoon. Ang dami nating alibay pag-araw ng Panginoon. May mga gusto tayong kausaping tao kaysa sa kausapin natin ng Diyos. May mga araling bagay tayo na pwedeng gawin para sa ating hanapbuhay. Talagang susunod kilay tayo para sa ating pamilya, hanapbuhay. Naaral natin yung mga bagay na yan, nagre-research tayo. Pero wala man tayong time para magbasa ng Kanyang salita at i-meditate ang Kanyang salita. Kung hindi man araw at gabi ay talagang binubuksan natin ito at binabasa natin ito. Yan po ay divided heart, mga kapatid.
I'm not saying that I do not experience this from time to time. I do, but I am very sensitive. I know myself if I am away from the Lord. You know that within yourself. I know my own walk with God. That's why the Lord is instructing us, give your heart fully to the Lord, not a divided one. No? Kung gagawa ka na rin lamang sa Panginoon, bigay mo na with all your heart. At yan ang gusto ng Panginoon. And the Lord knows how to reward you and I best, because we surrender our hearts for Him. So nahahati ang puso. No? Meron tayong awit, create in me a clean heart. No? Meron kayong inawit kanina. Meron din isang awit na create in me a clean heart, O God. Or yung isa pa ay a pure heart. Di ba? Meron bang awit na yun? A pure heart, that is what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that is undivided. The one you rule and the one that you reign. A heart that is undivided. I like that song. No? Yun yung pure heart. It doesn't mean sinlessness, but does mean a heart that is longing to be filled with God. That God is the one that commands your heart, not you commanding your own heart. Praise God. And sabi ng Panginoon, blessed are the pure in what? Heart. Matthew 5 verse 8. Mapapalad ang mga may malilinis na puso. Bakit? For they will see God. They will see God. They shall see God. What does this mean? It means an undivided heart pa rin, mga kapatid. Sabi po ni David Guzik sa Enduring Word Commentary sa Matthew 5 verse 8, sabi niya, sa ancient Greek, ang pure, yung salitang pure, blessed are the pure in heart, ay may idea ng straightness, pagiging matuwid, honesty, pagiging matapat, at clarity, pagiging malinaw. Sabi pa niya, isang panloob na kalagayang may integridad at mapagkakatiwalaan. Another idea, sabi pa ni David Guzik, is for the word pure is this: having a single, undivided heart that is sincere and not divided in their devotion and commitment to God. Yung palang kahulugan din ng salitang pure, ayon kay Dr. Guzik, na mayroong isang puso na hindi hati, sincere, tapat, hindi hati, na mayroong malalim na debosyon at pagtatalaga ng sarili sa Diyos. And the more na meron kang ganitong puso, the more you will see God. It doesn't mean you will see God in heaven. You will see God, His ways, His will, as you come close to Him, even in this life. You will understand more about God. You will love more of God, because you choose to have this kind of pure heart. At ito ang gusto mong hingin sa ating Panginoon. The reward of the pure heart, having a pure heart, is this: they shall see God. Ano ba ang bumubulag para hindi natin makita ang Diyos? What are those things that blinded us in order for us not to see the glory, the majesty, the goodness, the mercy and love of God? Our spiritual blindness, ang cause niyan, mga kapatid, ano yung hilig ng puso natin. Kung saan natin binabaling ang puso natin, it could be greed, it could be covetousness, it could be materialism, it could be pride or pagmamalaki sa buhay. Iyan po ay bubulagin tayo niyan para hindi natin makita ang ating Panginoon. At habang ang mga bagay pong ito ay mananatiling naghahati sa ating puso,
mahaharangan po nito ang daan at liwanag ng Diyos sa ating buhay. So it's very, very important for us to keep our hearts diligently. Sapagkat palaging may gusto po ang ating puso. At ang gusto ng ating puso ang nagdidikta sa atin kung paano po tayo mamumuhay at kung paano natin gagawin ang mga bagay na magpapasaya sa atin. Whatever the person heart is, the person goes. Kung ano yung nasa kanyang puso, yan ang tatahakin ng tao. We know that we are in daily spiritual warfare battle. We have to wage war against Satan, the self, and even the world. At kapag ang mga desires na meron tayo sa ating mga puso, ay always negative, meaning hindi ayon sa kalooban ng Diyos, demonic, worldly, hindi matuwid, ay talagang magdaranas po tayo, mga kapatid, ng napakabigat na pagtutuwid ng kamay ng Diyos. Wala tayong kapayapaan, hindi tayo masigla sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya ang desire nawa ng ating mga puso ay yung kalooban ng Diyos, yung mga matutuwid na mga bagay. Yan po yung magagandang i-desire ng ating puso. Dahil po pwede naman nating hilingin yan sa Panginoon katulad ng panalangin ni Haring David. Give me an undecided heart for I fear, divided heart for I fear your name. So kung hindi natin maiingatan ang ating puso, pwede nitong nasain ang mga bagay na laban sa kalooban ng Diyos, at ito ay madaling magmamanifest sa ating mga pananalita, sa ating mga pagkilos, sa ating mga pananaw, sa ating mga prioridad. Sapagkat ang command center ng ating buhay ay ang ating puso. Kung paano tayo kumilos, kung paano tayo magsalita, kung anong ating behavior na nakikita sa panlabas, yan po mga kapatid ay dumadaloy mula sa kung ano ang nasa kalooban, nasa kaibuturan ng ating puso. Kaya importante na palagi tayong magpa-heart check up sa Diyos. At kung malala na, magpa-opera tayo sa Kanya kung kinakailangan. Ang problema po, ito kahit sa aking sarili, I admit, I have problem with this. I struggle very much. Ito yung malaking problema natin Di po tayo ganoon kahusay sa pagrenda at pagsiyasat ng sarili nating puso. Mas madalas po sa hindi, ang ating pong nirerendahan, ang ating pong sinisiyasat ay ang aksyon, pananalita, kilos, pananaw at naisin ng iba dahil naaapektuhan tayo. In short, kung maaari lamang natin rendahan ang puso ng iba, gagawin natin. Pero pagdating sa ating sarili, hindi natin kayang rendahan. We are not so discernful. We are not so mindful of our own behavior, of our own heart condition. Yan ang mabigat. At yan ang gusto natin nahingi sa Panginoon na make us aware of our heart condition each day. Kasi magresulta po yan lagi sa kaguluhan. Ang mga panlabas na manifestation ng puso ay madaling mapansin. Ano ba yung mga panlabas na manifestation ng laman ng puso? For example, kapag ikaw ay Kristiyano na talagang palaging gusto yung may marites, gossiper or gossiping, o yung pagchichismis, alam mo, nagpe-fellowship, nagbabible study, yung pala kung ano nag-uusap. Alam mo, nagpe-pray together, yung pala kung anong pinagbubulungan. Sana prayer na lang. Tama ba yan? Maganda sana ganun So, kung iyan ay ang iyong problema, nagmamanifest, chismoso ka, chismosa. Pwede ang underlying cause niyan ay inggit Ang underlying cause niyan ay selos, bitterness, or galit sa taong iyong kinukwento, or pride. So yun dapat dinidil, hindi lamang yung pagchichismis. Kasi nandun yun Tama? Yun ang sin yan. Halimbawa, ikaw, nagugumon ka sa panonood na mahalay. Ngayon, usong-uso sa internet yan. Madali, kahit yung mga youngsters natin, ang internet talagang nandyan na yan. Wala nang control. Lalo na ngayon, di mo na ma-open kung ano yung
PIN number ng cellphone at ng mga gadget ng iyong mga anak, hindi mo alam kung ano yung mga pinanonood ng mga yan. No? Yung pagkahilig, pagka-addict sa pornography o yung mahahalay ng mga panoorin videos, no? Ang ugat niyan ay yung lust, kahalayan sa loob. Kahit patanggalin mo yung mga bagay natin, pag may kahalayan pa rin, mangyayari yan. At worse, baka gawin mo na yan in actuality, palayo ka lang sa Panginoon at you will suffer the consequence of your disobedience kung ikay Kristiyano. Kung yun namang usapin ay palaging naisip mo ay pangkabuhayan, salapi. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Maaaring nasa puso mo ay ang usapin ay contentment. Kailan ka ba makukontento? What will make you so happy? When you reach the point that you have this amount, or when you are able to say, sa katulad ni Habakkuk, sinasabi niya, bagamat ang baka ay hindi nagbibigay ng gatas, at ang ubasan ay hindi nagbibigay ng bunga, I will still rejoice in the Lord my God. That's contentment. No? Baka yan ay kinakailangan mo i-process. Issue mo dyan, contentment. Hindi yung pera, contentment. Bakit ka nagsasabi ng kasinungalingan sa iba? Baka you would like to save your own ass. Sabi nga, gusto mong protektahan yung sarili mo because you don't want people na i-disapprove ka. You are always after the approval of people. Yan ang dapat mong i-deal sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ni Solomon, ingatan mong yung puso ng buong sikap. Sarili mong puso, hindi puso ng iba, puso mo sa harapan ng Diyos. Ipasiyasat mo, ipaopera mo sa ating Panginoon sapagkat dinadaluyan ng buhay. At ito ay tungkulin mo, tungkulin ko. I cannot change your heart. Even I cannot change my own heart, not until I allow the Lord and ask the Lord to help me. Sapagkat ang kabigoang maingatan ng ating puso ay magdudulot sa atin ng higit na kapaitan, pagdurusa, at panlalamig sa ating kaugnayan sa Panginoon. Ang dulong bunga nito, mga kapatid, tayo rin ang magdurusa kung di natin iingatan ang ating puso. Ngayon ang aking tanong sa aking pagbawakas, paano natin iingatan ang ating puso mula sa mga unholy desires, mula sa lack of contentment, mula sa fear of being rejected by others, mula sa materialistic tendency, mula sa pagkainggit, paninibugho, pride at kapaitan. And that would be for the next week. I will give you another 2 points on how the Lord can help us keep our hearts diligently. Let's pray. Panginoon, alam namin ang usapin ng puso ay mahalaga sa inyo. Kayo yung nagsisiyasat ng kalagayan ng puso ng bawat isa. Ang gusto mo, Panginoon, ay pusong tapat, buong puso ng pagsamba, paglilingkod, pagmamahal sa inyo. Pero mas madala sa inyo, Panginoon, kami palaging hati ang pag-ibig, pagsamba, paglilingkod sa inyo. Ang daming humahadlang, Panginoon, at nandyan na yung kalagayan ng aming puso na pagkamakasalanan namin. Palaging may hinahanap, palaging may gusto, palaging mayroong bagay na pinakamimithi na amin po na naiiwanan o iniiwanan namin ang aming kaugnayan sa inyo, Panginoon. Sa patawanin niyo po kami at tulungan niyo po kami sa pagkakataong ito ng aming puso talaga bihagin niyo, Panginoon. Malibang baguhin mo ang aming puso, malibang kami ay Lord God ay dalhin sa pagkaunawang ito, Panginoon, at ipasakop namin ang laman ng aming puso, mga hangarin, motibasyon, ambisyon, lahat ng meron kami sa aming puso at magpasiyasat kami sa inyo. Wala pong mangyayari sa aming paglakad sa mundong ito sa kabanalan. Mananatili palagi kami, Panginoon, na bigo at talunan. Kami umaasa sa inyo, sa inyong katapatan. Hindi po kayo nag-give up sa amin,
Kaya naman, Panginoon, bigyan po kami ng bagong puso. At kung meron dito sa aming kalagitnaan na hindi pa tuluyan nagkakaroon ng isang bagong puso at ang namumuhay, naghahari ay isang puso na pinaghaharian ng kasalanan, puso pinaghaharian pa ni Satanas, pusong makasarili. Panginoon, I pray na inyo nga po siyang dalhin, Lord God, palapit kay Jesucristo na meron kakayanang magbago ng kanyang puso upang siya, Lord God, ay maligtas, upang siya, Panginoon, mapatawad sa kanyang mga kasalanan. I pray na inyo po siyang dalhin sa kaunawaan sa inyong mga katotohanan na ang puso, Panginoon, na meron siya, hindi niya pwede mapagkatiwalaan. Kinakailangan niyang hingin ang isang bagong puso na tanging sa inyo lamang magmumula upang manampalataya, makaunawa, at bigyan siya ng lakas upang makasunod sa inyong banal na kalooban. Salamat po, Diyos. Purihin ang inyong ngalan. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. So yung part 2 po sa next Sunday.